Tangan mo pala ang isa sa mga mutya ng tubig. Ngayon tignan natin kung hanggang saan ang lakas mo. Ako ang harapin mo, Gabunan. Ngayon dito sa lupa tayo ang magtutuos. At sino ka namang hinayopa ka? Mukhang nakakuha ka pa ng kakampi bata. O sige, pagbibigyan ko muna ito. Ang kwentong mapapakinggan ninyo ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Kiko. Nangyari ito taong 1984 sa lugar ng Palanan, Isabela. Sa mga panahong ito ay nasa edad 30 anyos na itong si Kiko. Binata pa rin siya sa kadailanang wala siyang lakas ng loob na sumuyo ng babae dahil sa kakaiba niyang itsura. Mangyari kasi ay nagkaroon siya ng malaking peklat sa kaliwang pisngi. Aksidenteng nabuhos sa kanyang muka ang gasera na hawak ng kanyang nakakabatang kapatid. Binatilyo pa noon nitong si Kiko nang masunog ang kanyang muka. Sa takot niya sa panahong iyon ay mabilis siyang tumakbo ng bahay at lumusong sa dagat. Subalit naiwan niya ang kapatid habang unti-unting natutupok ang kanilang kubo na naging dahilan upang masawi ito na noon ay 9 na taong gulang pa lamang. Labis na siyang sinisi ng kanyang mga magulang sa pangyayari at simula noon ay ipinaramdam sa kanya ang pagkamuhing tila wala ng katapusan. Hanggang sa yumao na ang kanyang mga magulang ay daladala niya sa dibdib ang pagkamuhi ng mga ito sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Bagamat mahina siya pagdating sa babae, napakalakas naman ang kanyang loob sa larangan ng pakikipagkumbate sa mga aswang at iba pang elemento. Naging antingero si Kiko nang makuha niya ang bertud ng perlas na kulay lila. Simula noon ay iginugol niya na ang sarili sa pagtulong sa kapwa imbis isipin ang sariling kaligayahan. Hindi rin kasi may aalis sa kanya ang pagsisisi sa kanyang sarili kung bakit namatay ang kaisa-isa niyang kapatid. Gayunpaman, kasama niya sa bahay ang kanyang lolo Fedring na isa ring albularyo. Kung sa gamutan ay nakasumpong ang mga tao kay Fedring, pagdating naman sa kumbate kontra aswang ay si Kiko naman ang maaasahan nila. Lolo Pedring, mukhang may tagabayan na naman yata ang nagbabalak magtayo ng palaisdaan. Noong nakaraan kasi may napansin akong malaking bangka na pabalik-balik po sa karagatan. Sa tingin ko sinusuri nito ang buong lugar. Ganoon ba, Kiko Apo? Abay, maganda yan. Dahil nakapagbibigay iyan ng trabaho sa mga tao. Basta naaayon sa kalikasan at batas ng tao ang pangingisda nila, wala tayong magiging problema diyan. Siya nga pala, napakaganda naman ng panahon. Ba't di ka pumalaot? Parang uulan po kasi kaninang madaling araw, Lo. Kaya akala ko bubuhos ang malakas na ulan. Talaga ba? O baka puyat ka na naman dahil sa pagtunganga mo doon kay Elena. Alam ko kung nasaan kayo kagabi at magdamag ka na namang nakatunganga sa dalagang iyon. Bakit ba kasi hindi mo na lang siya ligawan? Nagkayayaan lang po ang barkada, Lo. Pero sa totoo po nahihiya po talaga ako. Bakit naman magkakagusto si Elena sa akin? Tignan mo nga ang itsura ko. Si Bongbong nga na magandang lalaki po na busted pa. Ako pa kaya? Apo, iba ka naman kay Bongbong. Kilalang magnanakaw yun at basagulero pa. At isa pa, sa tingin ko naman kay Elena, hindi yan tumitingin sa panlabas na anyo. Ay nako, 1 taon na lang lagpas kalendaryo ka na. May maaasahan pa ba akong apo sa tuhod mula sa iyo? Huwag niyo na nga pong isipin yan, Lo. Mabuti pa, lantakan na lang natin itong pandesal na binili ko. Mainit-init pa. Diyan ka lang, Lo, at magtitimpla po ako ng kape natin. Sa kabila ng pagkakaroon nila ng mga kakaibang kaalaman, hindi naman nila madalas pinag-uusapan ang tungkol sa mundong paranormal. Iniiwasan din kasi nila ito
dahil sa paniniwalang nagmamasid lang sa paligid ang mga kalaban. Sa araw na iyon ay nasa bahay lang ang maglolo, gumagawa ng mga pangkaraniwang gawain hanggang sa sumapit ang 7:00 ng gabi. Sa mga oras na yan ay dumadaong na ang iilang mangingisda na sa araw na mamalaot. Abot tanaw lang mula sa kanilang bahay ang dalampasigan. Naroon naman ang mga tao upang bilhin ang mga nahuling isda, kaya asahan na ang ingay ng mga ito. Habang masayang nagkwekwentuhan ang maglolo, ay may dumating na binatilyo. Humihingal pa ito dahil sa mabilis na pagtakbo. Ayon sa binatilyo, si Mang Nestor na isa sa mga mangingisdang dumating ay sinaniban daw ng masamang espiritu. Nagkatinginan silang dalawa at agad na kinuha ni Pedring ang kagamitan habang kinukuha naman ni Kiko ang itak na nakasukbit sa dingding. Lumapit naman itong si Pedring kay Nestor na nooy pinagtutulungan sa paghawak ng 4 na kalalakihan. Nagwawala kasi ito na animoy sinapian. Si Kiko naman ay dumistansya lang at pasimpleng nagmamasid sa buong kapaligiran. Nag-umpisa na sa panggagamot itong si Pedring. Ibinaba niya na ang lumang buslo ng kagamitan at sinimulan ng pulsuhan ng biktima nang bigla niyang nabitiwan ang kamay nito. Nanlaki ang mga mata ng albularyo dahil si Nestor ay hindi nasapian kundi isa na itong aswang. Sa paghiyaw ni Dolores, asawa ito ni Nestor, dito na naalarma itong si Kiko. Marahan siyang lumapit habang nakaluhod na sa buhangin itong si Dolores. Nagmamakaawa na wag paslangin ang asawa nito. Tumugo naman si Kiko na tatanggalin ng kanyang lolo ang yanggaw sa loob ng katawan ni Nestor. Kahit papaano ay naibsa ng pangamba ng mga tao dahil isang mabait at mabuting kaibigan itong si Nestor. Pero nang magtagpo ang paningin nila ng kanyang lolo, ay may ibig sabihin ito na nangangahulugang hindi na mababawi ang sumpang nakapaloob sa biktima. Sumenyas naman itong si Kiko at sumunod naman ang matanda upang mag-usap ng sarilinan. Lo, anong ibig sabihin ng mga tingin ninyo? Di po ba eksperto naman kayo sa pagtanggal ng yanggaw? Kinalulungkot ko, apo. Pero hindi gawa ng pangkaraniwang aswang ang yanggaw. Sa totoo, hindi na yanggaw si Nestor, kundi ay nakapalukob sa kanya ang isang sumpa na nagmula sa isang mataas na uri ng aswang, ang gabunan. Gabunan? May gabunan po sa lugar natin? Paano po nangyari yun? Alam ko ang bawat sulok sa ating lugar, Lo, at sigurado po ako na malinis ang lugar natin. Hindi tayo nakatitiyak dyan, apo. Kaya tara na, bago pa makapaminsala si Nestor. Sa kilos ng dalawa ay halatang porsigido na silang paslangin na si Nestor. Hinawakan ni Pedring sa balikat si Dolores at sinabing wala nang lunas ang kanyang asawa dahil ito ay isa ng aswang. Muling napasigaw itong si Dolores sa gulat at takot. Nagpumilit siyang makalapit sa asawa, ngunit pinigilan siya ng mga tao. Habang si Kiko naman ay hinugot na ang itak sa kanyang tagiliran. Sumenya siya sa 4 na kalalakihan na bitawan na nila si Nestor. Sa pagbitaw nila sa nilalang na yon ay bigla itong tumayo at umangil. Ibang-iba na ang anyo nito at wala ng bakas ni Nestor. Inausap pa ito ni Kiko bilang paghingi ng paumanhin at pagtatapat na kailangan na itong tapusin. Pero tila walang narinig. Ang aswang na yon ay pumorma, napasugod sa kanya, at sa paglundag ng aswang ay agad sinalubong ito ni Kiko ng pag-atake. Pumagip na ang matinding katahimikan hanggang sa bumagsak ang ulo nito
sa buhangin. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Dolores sa labis na pighati. Ang pangyayaring iyon ay nagdulot ng takot sa buong baryo. Hindi rin maiwasan na magkaroon ng sama ng loob ang pamilya at kamag-anak ni Nestor sa maglolo. Kwenestyon nila ang kakayahan ni Pedring. Naging sarado kasi ang kanilang pag-iisip na hindi lahat na nagiging aswang ay nagagamot ng albularyo. At kahit ang dalubhasa ay may limitasyon din ang kakayahan. Inintindi na lamang nila ang mga ganoong pag-iisip ng mga tao. Pero sa kabila nito ay mas marami pa rin ang nakasuporta sa maglolo. Sila kasi ang kinikilalang tagapagtanggol ng baryo sa loob ng maraming panahon. Mas mabuting hindi na tayo dadalo sa burol ni Nestor. Maglalagay na lang ako ng proteksyon sa pamamagitan ng palipad hangin. Ang titigas ng ulo. Hindi kasi dapat iburo lang isang aswang. Pero hindi ko rin sila masisisi. Dahil mahal sa buhay nila ang yumao. Ano pa pala ang plano mo, Apo? Hahanapin ko ang may gawa nito, Lo. Kung nagawa nilang aswang si Mang Nestor, tiyak magagawa nila ito sa iba ulit. Wala man lang akong naramdaman o kahit kaunting senyales. Malakas talaga ang hinala ko na gabunan ang may gawa nito o baka bangkilan o anumang mataas na uri ng aswang. Mag-iingat ka, Apo. Iba kong mag-isip ang ganoong uri ng aswang. Sa awa naman po ng Diyos, hindi pa naman ako binigo ng aking bertod. Mapasamba't mahanap ko din ang mga demonyong yon. Makalipas ang ilang araw ay binaybay ni Kiko ang tabing dagat. Naghahanap ito ng bakas sa anumang elemento. Nang makarating siya sa may dalampasigan na halos hindi napupuntahan ng mga tao dahil mabatong bahagi ay uminit ang kanyang bertud na nasa kwintas. Hinawakan niya ito at pinakiramdaman ang gusto. Patuloy siya sa paglalakad at narating niya ang malaking bato na tila may maliit na kuweba. Dito ay parang sinampal siya ng nakakasulasok na amoy. Noong una, akala niya ay may mga aswang sa lugar. Subalit nang pasukin niya ang maliit na kuweba, ay natagpuan niya ang mga bangkay ng tao. Ngunit sa itsura ng mga ito ay ibang lahi. Kulay ginto ang mga buhok. Kahit naagnas na, ang ibang parte ng katawan ay batid pa rin dito. Ang balat na hindi kalahi niya. Dito niya napagtanto na purong dayuhan ang mga kawawang bangkay. Hindi bababa sa bilang ng 10 ang mga nakaimbak na bangkay. Halos masuka naman siya sa baho ng mga ito, kaya lumabas na siya at naduduwal. Habang nakayuko siya sa gilid at pinapakalma ang tiyan, ay nasipat niya ang isang lalaking nakatayo sa di kalayuan. Marahan naman siyang lumapit. Nakasuot ito ng mahabang damit na kulay itim, matangkad, at kahit balot ang katawan ng kasuotan ay batid dito ang makisig at malaking pangangatawan. Ang damit din ito ay napakalinis at matingkad na kulay itim. Ang lugar ay napapalibutan ng mababatong burol. Lumapit pa siya sa lalaki ng ilang metro at doon niya nakita ng mas malapitan ang muka ng lalaking yun. Pintados ang muka nito, pati ang mga kamay na tila nagmumula ito sa isang tribo. Pero isa lang ang tiyak si Kiko. Isang aswang ang lalaking yun. Hanggang sa nauna itong nagwika sa kanya. Ako si Eliazar, ang hari ng mga gabunan. Alam ko kung ano ka, kaya uunahan na kita. Huwag kang makialam sa aming ginagawa. Nakita mo naman, hindi mo kalahi ang pinaslang namin, kundi mga tampalasang dayuhan. Kung gusto mong manatili ang katahimikan sa lugar na ito, dumistansya ka na lang, bata. Kung ganon, didiretsuhin din kita. Ikaw ba ang dahilan kung bakit naging aswang ang kapwa ko mangingisda? Hindi ko yan itatanggi. Gaya ng sinabi ko,
Hindi kami nang bibiktima ng kalahi mo. Bagkus pinapalakas pa namin. Pero mukha yatang tinapos mo na ang buhay niya. Hayop ka. Hindi biktima. Nagpapatawa ka ba? Maayos ang buhay ng tao pero anong ginawa mo? Umiwas ka na lang bata. Dahil sa oras na haharang ka sa daan ko, alam mo na ang mangyayari. Bakit hindi pa natin tapusin ngayon ang lahat? Bahagyang humakbang naman si Kiko subalit nagsilabasa naman mula sa itaas ng burol ang kampon ni Eliasar. Isang pulutong ng mga kawal ang nakahandang umatake sa nag-iisang antingero. Dito natigilan si Kiko dahil batid niya na kahit tirik ang araw ay handa na ang mga ito sa isang digmaan. Hindi basta-bastang mga aswang ang nakapaligid sa kanya. Ngumisi naman itong si Eliasar at humakbang na palayo sa lugar at nag-iwan ng banta sa pamamagitan ng tingin. Napakuyom na lamang ang kamao ni Kiko pero hindi siya nagpatinag. Lalabanan niya ang mga ito sa abot ng kanyang kakayahan. Nakasimangot siya nang makarating sa bahay. Inilahad niya sa matanda ang tagpo nila ni Eliasar. Napaisip din itong si Pedring dahil hindi niya kilala ang gabunang si Eliasar. Marahil ay nagmula pa ito sa malayong lugar at hari ito ng mga hari. Ibig sabihin hindi ito basta-basta. Nagmungkahi naman si Pedring na mas mabuting maghanap sila ng kakampi dahil tiyak na hindi titigil itong si Eliasar hanggang sa masakop niya ang buong baryo. Agad siyang nagpasya na sa lalong madaling panahon ay maglalakbay siya upang humingi ng tulong sa mga iba pang albularyo at antingero. Hindi naman sa wala siyang bilib sa kanyang apo, pero hindi biro ang makakalaban nito. Napagtanto din ni Kiko na may punto ang kanyang lolo, kaya siya muna ang namamahala sa lugar habang wala pa ang matanda. Kinagabihan sa mismong araw na yon ay nasa dalampasigan si Kiko. Nakaupo ito sa buhangin at ninanamnam ang kagandahan ng gabi sa ilalim ng maliwanag na buwan. Makalipas ang ilang minuto ay may nasipat siyang lalaki na may isinaboy sa dagat. Hindi mawari kung lupa ba o buhangin. Lihim naman siyang lumapit at nagkubli. At dito niya naamoy na ang lalaki ay isa palang aswang. Napamura na si Kiko at marahan niya itong nilapitan. Matapang niya naman itong tinanong kung ano ang ginagawa pero hindi tumugon ang lalaki. Nagpatuloy lang ito sa ginagawa hanggang sa hinawakan na ni Kiko ang kamay nito. At dito niya nakita ang laman ng timba. Kulay pulang buhangin na tila hinaluan ng dugo. Tinabig ng lalaki ang kamay niya, dahilan upang tumilapon si Kiko. Sa kanyang pagtayo ay binunot niya na ang itak at nagsimula ang laban. Sa loob lang ng ilang segundo ay nagpalit ng anyo ang lalaking yon. Humumpak ang pisngi nito. Humaba ang mga galamay at lumitaw ang isang aswang na naglalaway pa. Humagupit ang matatalas na kuko ng aswang. Napakalalim nito ng mabaon sa lupa. Panay iwas naman itong si Kiko dahil kinikilatis pa niya ang kakayahan nito. Wala kasing pag-iwas o konting takot man lang ang aswang sa umpisa pa. Kaya hindi naman nagpakampante itong si Kiko. Sa loob ng ilang minuto, naging pantay ang laban hanggang sa dito na ginamit ni Kiko ang bertud ng lilang perlas. Sa pagbigkas niya ng mga usal, gumapang ang tubig patungo sa mga paa ng kalaban. Animoy naging lubid ito na siyang humila sa nilalang at walang habas na inihampas ito sa lupa. Nagkukumahog ang aswang habang nakikipaglaban sa tubig.
Nanood lang si Kiko at nagmasid. Baka kasi may kasamahan pa ang aswang na yun. Hanggang sa nakita niya ang malaking bangka na pamilyar sa kanya. Umawi ang makakapal na ulap sa isang bahagi ng dagat at umandar ang bangka. Ito yung bangka na inaakala niyang pagmamay-ari ng isang negosyante. Bago pa makalayo, ang sasakyang pangdagat ay nasipat niya ang iilang nakasakay dito at sa pagsipat pa niya ng gusto, nasilayan niya si Eleazar na nakangisi ng mga oras na yun. Balak sana niyang habulin ang bangka, ngunit agad siyang napigilan ng aswang. Kaya hindi niya na pinatagal pa ang laban at tinapos niya na ang nilalang sa pamamagitan ng pagpugot sa ulo nito. Subalit mabilis na nakalayo noon ang bangka. Wala na siyang nagawa kundi ang titigan ito hanggang sa mawala sa kanyang paningin. Mukhang mag-uumpisa na ang digmaan pero nangangamba siya sa mga inosenteng posibleng madadamay sa gulo. Habang papalapit siya sa bahay ay sinalubong siya ng kanyang lolo. Naramdaman nito ang presensya ng aswang. Bakas naman sa mukha ni Pedring ang pag-aalala pero kitang-kita din sa mukha ni Kiko ang galit at pag-aalala. Hindi kasi pangkaraniwan ang makakalaban niya, na tila ba pinaglalaroan lang siya nito. Kinaumagahan ay umusad na itong si Pedring. Tatahakin niya ang bundok ng Sierra Madre upang kitain ang mga kaibigang may kaparehong aral. Ang bawat oras ay mahalaga. Kahit hindi pa sumisikat ang araw ay lumarga na ito. Kasunod sa pag-alis ng matanda ay pumalaot naman si Kiko. Habang naghihintay ito na papuno ang lambat ay nasipat niya ang malaking bangka na paparating. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil ito ang bangkang nakita niya na sinakyan ni Eleazar. Huminahon siya at nanatili hanggang sa makalapit na ng gusto ang bangka. Tumigil naman ito at lumutang ang hari ng mga gabunan. Ang mga tauhan nito ay may nakasukbit na itak sa tagiliran. Amoy na amoy niya ang mga totoong baho nito bilang mga aswang. Ano ang kailangan mo sa akin? At ano ang dahilan sa isinaboy ng mapupulang buhangin ng aliporis mo? Hindi naman mahalaga iyon. Paghahanda lang sana para sa ritual. Kaso lang nangialam ka. Magaling ka bata, pero hanggang saan kakayanin mo ang aking puwersa? Mas mabuting lubayan mo na ang aming lugar dahil hindi ko hahayaang magtagumpay ka sa iyong pinabalak. Kahangahangang katapangan. Nandito ako upang alukin ka ng alyansa. Sa kapangyarihang tangan mo, makakamtan mo ang kayamanan ng mundong ito. Kung magtutulungan tayo, mas magiging madali sa atin ang lahat. Ano sa tingin mo, bata? Kahit kailan ay hindi ako aanib sa katulad mong demonyo. Bakit hindi na lang natin tapusin ang lahat ngayon at nang magkaalaman? Bakit? Kulang pa ba ang lakas mo sa ilalim ng araw? O sige, partida sa gabi tayong maglaban. Pambihira talaga ang tapang mo, Antingero. At talagang inuubos mo ang pasensya ko. Hanggang saan kaya ang tapang mo? Muling umandar ang makina ng bangka at umalis ang pangkat ni Eleazar. Nakangiti man pero kita sa mga mata nito ang galit. Hindi na rin nagtagal pa si Kiko sa laot noon. Kahit konting isda pa lamang ay nagpasya na siyang umuwi. Habang nagsasagwan ay iniisip niya ang posibilidad na paglusob ni Eleazar sa kanilang baryo. Dinasal niya na bago mangyari yon ay makabalik na ang kanyang lolo kasama ang mga Antingero. Pagsapit ng dilim ay handa na itong si Kiko sa anumang pagsugod. Sa tulong ng kanyang bertud ay naramdaman ito ang galaw ng karagatan. Banayad at walang banta. Tila normal lamang ang gabing yon. May mangilan-ngilang boses ng mga kapitbahay ang naririnig
tawanan at kwentuhan habang siya ay nananatili sa loob ng bahay. Nakapikit at pinakikiramdaman ang paligid. Makalipas ang ilang oras ay nagpasya na siyang magpahinga hanggang sa namulat siya bigla nang may marinig siyang kalabog mula sa labas. At nang silipin niya ito, may isang tao na nakahandusay sa lupa. Gumagalaw pa ito na tila nahihirapan at nang makilala niya ito ay agad naman niyang tinulungan. Pinilit niya itong sumagot kung ano ang nangyari. Duguan at naghahabol na ng hininga ang lalaking yon. Habang sinusubukan itong magsalita ay may isa pang tao na bumagsak. Bali ang leeg at nawalan na ng buhay. Akmang lalapitan niya ito ay may isa pang bumagsak. Inilibot niya ang paningin sa paligid. Ramdam na ramdam niya ang presensya ng mga aswang hanggang sa isa-isang nagsilabasan ang mga ito. Mga kampo ng hari na nasa kabuang anyong aswang. Lumangit-ngit ang talim ng kanyang itak sa lagayan. Itinaas niya naman ang kanyang sandata na tila ba hudyat na ito ng labanan. Sunod-sunod na umatake ang mga aswang. Walang panama ang mga ito sa bagsik ng kanyang itak. Kung hindi man napuputulan ng kamay, ay agad pugot ang ulo ng mga ito. Umabot sa 5 na aswang ang kanyang napabagsak bago huminto ang mga natitira. Matatag na tumayo si Kiko habang isa-isang hinila ng mga aswang ang mga kasamahang nasawi. May hinang pag-angil ang maririnig sa katahimikan ng gabi hanggang sa tuluyang umatras na ang mga aswang. Agad niyang nilapitan ang mga biktima pero lahat ay patay na. Nakapikit na lamang siya sa panlulumo habang kalong-kalong ang isa sa mga biktima. Maya-maya pa ay may babaeng lumabas ng bahay. Sumisigaw ito na hinahanap ang kanyang ama. Wala nang nagawa pa itong si Kiko kundi iharap sa babae ang ama nito na wala ng buhay. Sa muli ay nagluksa ang baryo. 3 agad ang biktimang nasawi. Ang mga taong nakaramdam ng pagkamuhi kay Kiko ay tila ba nadagdagan pa. Wala nang mukhang may haharap ang antingero dahil hindi niya nagampanan ng tungkulin. Dati-rati naman ay walang ganoong insidente. Lahat ay naililigtas niya at nagagamot ng kanyang lolo. Pero sa mga panahong yon ay nag-iba na ang lahat. Hindi man lang niya naramdaman ang pag-atake ng mga aswang. Hinawakan niya ang bertud habang nakaharap sa dagat. Ang alon ay lumalakas at hangin ay umihip din ng napakalakas. Nagsimula na itong si Eliazar. Inuunti-unti na nito ang mga kawawang taga-baryo. Kung magpapatuloy ito, ay tiyak na mauubos silang lahat. Maya-maya pa ay may nagsalita sa kanyang likuran. Kapamilya sa isa sa mga nasawi. Naghayag ito ng saloobin tungkol sa pagkadismaya. Hinayaan na lang niya na maglabas ng emosyon ang naturang nawalan. Nilunok niyang lahat ang masasakit na mga salita. Tila nawala ng silbi ang maraming taon na pagiging tagapagligtas niya sa lugar. Natigil naman ang lalaki nang may sumita sa kanya at umalis na din ito kaagad. Tumigil ka diyan, Kanor. Huwag mong sisihin si Kiko sa pagkamatay ng kamag-anak mo. Baka nakakalimutan mo ang mga taon na inalagaan tayo ni Kiko. Ayos lang ho, Manong Rodrigo. Naintindihan ko po siya. Nasa gitna lamang siya ng pagdadalamhati at naghahanap ng masisisi sa nangyari. Pero hindi na nararapat ang mga salitang binitawan ni Kanor. Akala mo kung sinong makapanghusga. Kung nahihirapan man sila, alam kong mas nahihirapan ka. Sa katunayan, hindi mo kami suliranin. May sarili kaming buhay at ganun ka din. Pakiusap ko lang, Kiko. Huwag ka sanang panghinaan ng loob.
malalampasan din natin ang pagsubok na ito. Maraming salamat po, Manong Rodrigo. Mabuti at may nagtitiwala pa po sa amin ni Lolo. Pangako, gagawin ko ang lahat upang mahuli at mapaslang ang aswang na may pakana nito. Kinabukasan habang abala si Kiko sa ginagawa, ay may narinig siyang sigaw ng mga tao. Malapit ito sa may dalampasigan. Dali-dali naman siyang sumugod at nakita niya ang isang nilalang na kulay berde at pilit hinihila ang nagpupumiglas na batang naliligo sa dagat. Dito mabilis na lumapit si Kiko noon sa tubig. Tila may hinila siya sa ilalim nito. Kasunod nito ay sabay na nahila ang nilalang at ang bata. Nang makuha niya ang bata ay agad niya itong itinabi habang mabilis niyang sinunggaban ang nilalang. Dala na rin sa galit sa mga nagdaan ay naibuntun niya sa nilalang na yon ang silakbo ng damdamin. Maya-maya pa ay lumutang ito sa tubig. Pahiwatig na wala na itong buhay. Ilang saglit pa ay biglang lumubog ang nilalang na parabang may humila nito sa kailaliman ng dagat. Umahon naman itong si Kiko at maiging pinagmasdan ang paligid. Walang senyales sa presensya ni Eleazar. Pero alam niya na pakana na naman ito ng hari ng mga gabunan. Nanginginig naman sa galit si Kiko dahil pinaglalaroan siya ng kalaban. Ito ang unang beses na may gumawa nito sa kanya. Sa pagsapit ng gabi, habang naglalamay sa kapitbahay, ay hindi naman makatulog si Kiko sa pangambang may mabibiktima na naman. Malakas ang kanyang bertud kung ito ay malapit sa tubig. Nagagawa kasi nitong manipulahin ang tubig at nagagamit niyang sandata sa kahit anong paraan. Ang matiktika ng kalaban sa pamamagitan ng hangin at lupa ay sobrang hina. Papaano niya lalabanan ang mga gabunan kung ito ay uri ng aswang lupa? Kinabukasan ay nakaramdam ng kaginhawaan nitong si Kiko nang masilayan niya ang kanyang lolo Fedring. Ipinakilala ng matanda ang 3 antingero na kasama nito. Si Emong, hawak ang mutya ng kalabaw. Si Rafael naman ay may mutya ng batoomo. At itong si Samson na tanga naman ang mutya ng kalamansi. Nagmula ang mga ito sa iba't ibang parte ng Sierra Madre. Labis-labis naman ang pasasalamat niya sa pagtugon ng mga ito sa kanilang hiling. Nakiisa naman ang mga panauhin at nangako na gagawin ang lahat malipol lang ang kasamaang nagbabadya sa baryo. Sandali lang akong nawala. May patayan na naman. Hindi maaari ito, Apo. Pagpapahingahin lang natin ang mga bisita. Nakakahiya naman kasi sa kanila. Lo, walang balak na lubayan tayo ni Eleazar. Pinagmumukha niya akong tanga. Kahapon lang may muntik na namang masawi. Kahit sa araw ay kumikilos sa mga kampo niya upang magasik ng lagim sa lugar na ito. Kaya dapat na itong magwakas. Hayaan mo, Apo. Mga mandirigma ang kasama ko. Napakalaking tulong nila sa atin. Si Emong at Rafael. Sila ang makakasama mo sa labanan. Habang kami naman ni Samsung ang siyang manlilinlang sa mga aswang. Kami ang bahala na guluhin at lituhin sila. Kung laro ang gusto ng demonyong Eleazar na yon, wes ibibigay natin. Isang gabi, lumabas ng kwarto itong si Kiko. Nakita niya si Samson na sumisilip sa may siwang. Marahan niya itong nilapitan hanggang sa sumenyas ito na wag siyang kikilos. Napahinto naman si Kiko at agad naging alerto. Hanggang sa mabilis na lumabas ng pinto si Samson, kasunod sa pagsigaw ng aswang. Napabalikwas na rin ang iba pang antingero at ang matanda. Sumunod siya kay Samson at doon nakita nila ang iilang aswang na umaaligid sa isang bahay. Dito mabilis na binanata ni Samson ang isa.
Sumugod na rin siya sa isa pang aswang. Susugod na sana ang dalawa pang antingero, pero pinigilan sila ni Fedring. Ang dahilan ng matanda, dapat hindi malaman ng kalaban kung ilan silang lahat. Sapat na sina Kiko at Samson na makipaglaban sa mga aswang na naroon. Sa loob lang ng ilang minuto ay bagsak ang 4 na aswang habang magkasunod na naglakad pabalik ng bahay. Tiningnan ni Kiko si Samson. Humanga siya rito dahil sa lakas ng pakiramdam. Umusbong ang pag-asa na mawawakasan na ang mga salot sa kanilang baryo. Samantala, lumipas ang ilang gabi na walang pagpaparamdam ang mga kalaban. Pabor naman ito upang mas makilala pa nila ang isa't isa at makagawa ng solidong plano para sa kung anong laban ang darating. Hanggang sa lumabas ang napakaliwanag na buwan. Pagpatak ng 12:00 ng gabi, narinig nila ang dekadenang pandagat na paparating sa baybayin. Gamit ang kakayahan ni Kiko ay nalaman nila na ang dumarating ay ang hukbo ng hari. Buong tapang na nag-abang noon si Kiko na mag-isa sa may dalampasigan habang papalapit ang malaking bangka. Kasabay din ito ang kakaibang alon sa dagat na naglalaman ng mga aswang dagat. Hindi pa man nakadaong ang bangka ay hinampas na nito ng napakalaking alon, dahilan upang mabuwal ang bangka. Nahulog ang mga lula nitong aswang, pati itong si Eleazar. Hindi pa nakaapak sa baybayin ang puwersa ng mga aswang ay nagpamalas na si Kiko ng kakayahan. Pabor sa kanya kapag nasa tubig ang kalaban. Noong una, akala ni Kiko ay hindi na makakausad ang mga kalaban, subalit may isang nilalang ang lumundag at mabilis na bumulusok ito sa kanya. Sa bilis at lakas nito ay nahagip si Kiko at gumulong sa buhangin ng maraming beses dahilan upang mahilo siya ng gusto. Sa kanyang pagbangon ay agad siyang nakatanggap ng malakas na suntok sa sikmura dahilan upang halos mawalan siya ng ulirat. Bago naman siya bumagsak ay nakita niya ang mukha ni Eleazar na napakaseryoso. Sunod-sunod na inatake siya ni Eleazar hanggang napalayo na sila ng gusto sa dagat. Tangan mo pala ang isa sa mga mutya ng tubig. Ngayon tignan natin kung hanggang saan ang lakas mo. Ako ang harapin mo, gabunan. Ngayon dito sa lupa tayo ang magtutuos. At sino ka namang hinayopa ka? Mukhang nakakuha ka pa ng kakampi, bata. O sige, pagbibigyan ko muna ito. Sa kabilang bahagi ay nagsimula ng umahon ang mga aswang sa tubig. Ngunit may nag-iisang lalaki ang humarap sa mga ito. Si Rafael. Sa isang suntok sa buhangin ay nagsitalsikan ang mga aswang pabalik sa dagat. Tila lumikha ng alon sa lupa itong si Rafael. Samantala, papasugod na si Eleazar kay Samson nang bigla siyang binangga ni Emong. Tumalbog itong si Eleazar sa mga nipa at nakita niya si Emong na animoy galit na isang toro. Sa halip na matakot ay napangisi pa si Eleazar. Tila nagugustuhan pa nito ang laban. Sumenyas naman itong si Samson na doon na sa tabing dagat itong si Kiko. Agad naman siyang sumugod doon at nagpalit sila ni Rafael. Ngayon ay kaharap na ng hari ang 3 antingero, habang si Kiko ay nakikipaglaban mag-isa sa tabing dagat. Si Pedring naman ay nagsagawa ng palipad hangin bilang proteksyon sa mga tao. Habang abala ang lahat sa laban ay pumuslit itong si Pedring upang tagpuin ang mga taong nagising sa ingay ng dilubyo. Hinimok sila ni Pedring na magtungo sa sentro ng baryo upang doon sumilong dahil may malaking paparating na unos at iyon ang nakikita ng mga ordinaryong tao. Masamang panahon, pero sa likod nito
ay ang salpukan ng mga antingero at ng mga aswang. Gamit ang kapangyarihan ng bertud ng Lilang Perlas, ay animoy mga basahan ang mga aswang na nakikipaglaban kay Kiko. Walang humpay na ipinaghahampas ang mga ito sa tila mga kamay na likha ng isang tubig, hanggang sa bumagsak na ang lahat ng kampon ni Eleazar. Samantala, laking gulat naman ni Eleazar dahil ni isa sa kanyang mga kampon ay walang tumulong sa kanya, hanggang sa nasipat niya si Kiko na matayog na nakatayo sa may dalampasigan. Sumiklab na ang galit ni Eleazar. Pinagtutulungan na siya ng 3 malalakas na antingero. Bilang hari ng mga hari ng Gabunan ay hindi rin basta-basta mapapabagsak si Eleazar. Bugbog na ang katawan, pero nakatayo pa rin ito hanggang sa may umusling buto sa magkabila ang balikat at likuran ng Gabunan. At dito lumabas ang 3 kawangis niya. Humalakhak si Eleazar habang lumundag ng malakas papunta naman kay Kiko, ay wala nang makakatulong sa binata. Toso ka rin pala, bata. Hindi ko inaasahan na may makukuha kang kakampi. Pero mas maigi ito para naman hindi ako mabagot na tapusin kayong lahat. Tapusin kaming lahat. Nasaan ba ang mga kampon mo? Sila ang tinapos ko. At sa tingin mo ay makakatakas ka pa ngayon? Pwes nagkakamali ka, Eleazar. Malakas ang loob mo dahil malapit ka sa tubig. Pwes, ibabalik kita sa lupa. Sumugod naman itong si Eleazar at nagsalpukan ang kanilang lakas. Dahil sa ginawa nitong hatiin ang sarili, sa 4 ay hindi na ito kasing lakas kanina. Pilit nitong inilayo si Kiko sa tubig pero hindi na ito umubra. Ilang minuto pa ay nanatili pa rin sila sa tabing dagat. Kita na sa pagmumukha ni Eleazar ang pagkaasar. Nadagdagan pa ito nang lumapit na ang 3 antingero dahil natalo na nila ang mga kawangis ng Gabunang yon. Nag-usal na si Kiko at nagsimulang gumalaw ng kakaiba ang tubig. Tumakbo palayo si Eleazar, ngunit 3 atake agad ang sumalubong sa kanya. Nang tumilapo naman ito sa dagat ay dito na nakontrol ni Kiko ang hari ng mga Gabunan. Nagpupumiglas itong makaalis sa tubig subalit nilukob na ito ng kapangyarihan ng iilang perlas. At sa gabing yon, pinasok ng tubig ang sistema ni Eleazar hanggang sa lumobo ito at sumabog. Napaluhod na lamang si Kiko sa buhangin dahil sa wakas ay natapos na ang lagim. Simula noon ay naging kasangga niya na ang mga antingero ng Sierra Madre, at ito ay dahil sa minsang pangyayari na may binatang Bertudes kontra sa hari ng Gabunan. Wakas